Bakit ka nasa tambakan ng basura? May nag-iwan sa'yo dito. Isang mahirap na batang babae ang naghalukay ng basura para mabuhay hanggang sa makita niya ang isang sugatang milyonaryo na kahandusay na parang kalat. Ang pagtatagpong iyon ang magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Bago natin simulan ang kwento, ibahagi kung saan ka nanonood sa amin. Sana'y masiyahan ka sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ang araw ng hapon ay mabigat na bumagsak sa mga bundok ng nagtambak na basura. Si Maya Santos na ang kanyang maliliit na paa ay hubad at matigas dahil sa lupa ay naglakad ng maingat sa pagitan ng basag na salamin at kinakalawang na metal, naghahanap ng anumang bagay na maaaring kumintab sa ilalim ng humihinang liwanag. Ang hangin ay mabigat sa matapang at matalim na amoy, isang pinaghalong nabubulok at usok na para sa taong gulang na bata ay kasing natural ng mismong oxygen. Ang isip niya ay wala sa laro o pantasya kundi sa apurahang pangangailangan na makakuha ng sapat na piso para sa gamot ng kanyang Lola Rosa na ang paghinga ay naging humihuni at nakakabahala kinagabihan. Bawat hakbang niya ay pinaghalong pag-asa at takot. Alam niyang ang dilim ay nagdadala ng mga panganib na hindi dapat malaman ng isang bata. Bigla natisod ang kanyang paa sa isang bagay na hindi matigas tulad ng metal o babasagin tulad ng plastik, kundi isang kakaibang solid at malambot na pareho. Pagbaba ng kanyang tingin, bumilis ang tibok ng puso niya dahil ang nakahandusay sa mga basura ay hindi isang bagay kundi isang lalaki na nakasuot ng damit na sa kabila ng dumi ay nagpapahiwatig ng kakaibang kagandahan. Hindi siya gumagalaw na ang mukha ay natatakpan ng putik at isang nakikitang sugat sa ulo, mukhang isang nahulog na anghel o isang demonyong pinatalsik mula sa langit ng mayayaman. Naparalisa si Maya, saglit nag-aalinlangan sa pagitan ng pagtakas para sa proteksyon at ang likas na awa na itinuro sa kanya ng kanyang lola simula pa noong siya'y may muwang. Dahan-dahan siyang yumuko, pinipigilan ang hininga at inilapit ang kanyang nanginginig na kamay sa leeg ng hindi kilala upang tingnan kung may buhay pa sa abandonadong katawan. Ang lalaki ay umungol, isang malalim na tunog ng sakit na pumunit sa nakakabinging katahimikan ng tambakan at nagkumpirma na hindi pa inaangkin ng kamatayan ang kanyang biktima. Napansin ni Maya ang isang ginintuang kislap sa pulso ng lalaki, isang relo na kumikinang na halos nakakainsulto sa gitna ng matinding kahirapan at kabulukan. Alam niyang kung makita ito ng ibang mangangalakal o ng mga barkada sa lugar, hindi lamang nila kukunin ang mahalagang bagay na iyon, kundi malamang ay tatapusin din ang kanyang buhay nang walang pag-aalinlangan. "Sir, gising po kayo, pakiusap. Hindi po kayo pwedeng manatili dito," bulong niya. Nang apurahan, bahagyang niyugyog ang balikat ng lalaki na nananatiling nakapikit sa bigat ng kawalan ng malay. Nerbiyos na tumingin si Maya sa paligid, hinahanap ang sinumang testigo. Alam niyang nauubos ang oras at papalapit ang gabi. Sa isang napakalaking pagsisikap para sa kanyang maliit na pangangatawan, sinubukan ni Maya na galawin siya, ngunit ang bigat ng lalaki ay parang isang di maigalaw na bato na nakakabit sa lupa. Naghanap siya sa kanyang bag ng isang kalahating walang laman na bote ng tubig, isang kayamanan na itinatago niya para sa pinakamainit na oras, at nagbuhos ng kaunting likido sa basag na labi ng hindi kilala. Halos agad-agad ang reaksyon. Ang mga talukap ng mata ng lalaki ay kumislap at dahan-dahang bumukas, nagbubunyag ng malinaw at litong mga mata na tila walang partikular na tinitingnan. Nasaan ako?" tanong niya sa isang magaspang at basag na boses. Sinusubukang bumangon ngunit hindi nagtagumpay dahil pinilit siya ng sakit na bumalik sa basura. Lumuhod si Maya sa tabi niya, inaalok siya ng mas maraming tubig at kinakausap siya ng may lambing na kaiba sa katigasan ng kapaligiran na nakapalibot sa kanila. "Nasa tambakan po kayo, sir, at kailangan ninyong bumangon ngayon kung gusto ninyong mabuhay," sabi ni Maya nang may pagkaseryoso na hindi tugma sa kanyang pagkabata. Kinurap ng lalaki ang kanyang mga mata, sinusubukang iproseso ang impormasyon, ngunit ang kanyang isip ay tila isang blankong pisara kung saan nabura ang mga alaala. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang nanginginig na kamay. Pakiramdam ang tuyong dugo at tumingin sa bata ng may halo ng takot at lubos na pasasalamat. "Wala akong matandaan, hindi ko alam kung sino ako o paano ako napunta sa kakilakilabot na lugar na ito." Pagtatapat niya na nagsisimula ng mangibabaw ang takot sa tono ng kanyang boses. Nagbuntong hininga si Maya, alam niyang tapos na ang kanyang paghahalukay at ngayon ay mayroon siyang mas komplikadong misyon.
Hindi mahalaga kung sino ka ngayon, ang mahalaga ay hindi ka pwedeng manatili dito dahil delikado. Iginiit ng bata, hinihila ang kanyang braso ng buong lakas upang tulungan siyang makaupo. Ang lalaki sa pagtulak ng instinct ng pagpapanatili ng buhay at pagpapasiya sa mga mata ng bata ay gumawa ng isang napakalaking pagsisikap at nagawang tumayo, nanginginig ng delikado. Inilagay ni Maya ang sarili sa ilalim ng kanyang braso, nagsisilbing panakipbutas, at dahan-dahan silang nagsimulang maglakad sa labirint ng mga basura. Ang bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa gravity at sakit, habang ang mga anino ay humaba pa, nagbabantang lunukin sila ng buo. Ginagabayan ng bata ang hindi kilala sa mga nakatagong landas, na siya lang ang nakakaalam. Iniiwasan ang mga pangunahing ruta kung saan maaaring nagkukubli ang mga masasamang mata. Sa paglalakbay, ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay napunit lamang ng humihingal na paghinga ng lalaki at ng kaluskos ng basura sa ilalim ng kanilang mga paa. "Ano ang pangalan mo, bata?" tanong niya sa isang bulong, sinusubukang kumapit sa anumang katotohanan habang ang kanyang alaala ay lubhang nawawala. "Ako po si Maya," sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa daan, alerto sa anumang kakaibang ingay na maaaring magpahiwatig ng panganib. "Salamat, Maya," bulong ng lalaki na nakaramdam ng pagbaha ng emosyon nang mapagtanto niyang ang kanyang buhay ay nakasalalay ng buo sa marupok na nilalang na iyon. Hindi siya sumagot, nakatuon sa pagdadala sa kanya ng ligtas sa tanging lugar kung saan niya alam na makakahanap sila ng kanlungan, bagamat kinatatakutan niya ang reaksyon ng kanyang lola. Pagdating sa mga hangganan ng tambakan, ng mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang sumindi sa malayo, parang mga bituin na di abot kamay para sa mga naninirahan sa nakalimutang gilid. Huminto sandali ang lalaki, tinitingnan ang kanyang sariling sirasirang damit at ang relo sa kanyang pulso na parang mga bagay na pag-aari ng isang estranghero. "Sa tingin mo ba ay kriminal ako?" tanong niya sa bata, ginugulo ng posibilidad na ang kanyang amnesia ay nagtatago ng madilim na nakaraan. Tiningnan siya ni Maya sa mata, ang mga berdeng matang puno ng pagkalito, at umiling ng may intuitive na katiyakan. "Ang mga kriminal ay walang takot sa kanilang mga mata, sir, at ikaw ay takot na takot, kaya dapat ay isa kang mabuting tao na may problema." Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad patungo sa mga kalsada ng pinatag na lupa kung saan nakatayo ang mga barong-barong na gawa sa yero at kahoy. Nagtatakbuhan ang mga aso sa kanilang pagdaan at ilang kurtina ang mahina na gumalaw, nagbubunyag ng pagkausyoso ng mga kapitbahay sa kakaibang magkapares. Binilisan ni Maya ang kanyang lakad, nararamdaman ang bigat ng lalaki na lalong nagiging di makakaya sa kanyang balikat, ngunit tumatangging ibagsak siya. Alam niyang magagalit ang kanyang Lola Rosa sa pagdadala ng estranghero, lalo na ang maaaring magdulot ng problema, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Ang pagkakawanggawa ay isang karangyaan na hindi nila kayang bilhin, ngunit ang pagiging tao ay isang bagay na hindi nila handang isuko. Sa wakas, dumating sila sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang eskinita kung saan isang mainit na ilaw ang sumilip sa mga siwang ng kahoy na pinto. Maingat na itinulak ni Maya ang pinto, inaanunsyo ang kanyang pagdating sa mahinang boses upang hindi magulat ang kanyang may sakit na lola. "Lola, ako po ito. Nagdala po ako ng nangangailangan ng tulong," sabi niya habang tinutulungan ang lalaki na tumawid sa pintuan patungo sa relatibong kaligtasan ng tahanan. Si Lola Rosa, na nakaupo sa isang lumang upuan na nagtatabas ng damit, ay nagtaas ng tingin at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sorpresa at alarma. "Ano ang ginawa mo, bata?" kabulalas ng matanda, nahihirapang tumayo at lumapit sa kanila ng dahan-dahan ngunit matatag. Ang lalaki, pagod sa pagsisikap, ay bumagsak sa maliit at sira-sirang sofa na sumasakop sa malaking bahagi ng sala. Tiningnan siya ni Lola Rosa nang may kritikal na tingin, na pansin ang kalidad ng tela ng kanyang sirang traje at ang mamahaling relo na suot niya. "Sino ang lalaking ito? At bakit mo siya dinala sa aming bahay?" Maya tanong ng Lola. Sa isang matigas na tono, bagamat ang kanyang mga kamay ay naghahanap na ng malinis na basahan. "Nakita ko po siya sa tambakan. Lola, sugatan po siya at wala siyang matandaan. Hindi po namin siya pwedeng iwanan doon para mamatay," paliwanag ng bata nang may pagmamakaawa sa boses. Nagbuntong hininga ng malalim si Lola Rosa, nahahati sa pagitan ng pag-iingat na kinakailangan para mabuhay at ng awa na laging gumabay sa kanyang buhay. "Wala tayong pagkain para sa ating dalawa at ngayon nagdala ka pa ng dagdag na bibig na pakainin," reklamo ni Lola Rosa, bagamat nagpapainit na siya ng tubig sa maliit na kalan. Lumapit siya sa hindi kilala at sinimulan linisin ang sugat sa kanyang ulo sa malumanay at eksperto na galaw na nakuha mula sa maraming taon ng pag-aalaga sa kanyang pamilya.
Nagsalita ang lalaki sa sakit ngunit nanatiling tahimik pinagmamasdan ang dalawang babae ng may tahimik na pasasalamat. Ginang ipinapangako ko po na kapag naaalala ko na kung sino ako babayaran ko po kayo sa lahat ng ito, sabi niya sa mahinang boses. Umungol si Lola Rosa ng tuyo at mapait umiling habang ipinagpapatuloy ang kanyang gawain bilang improvised na nurse. Ang mga pangako ng mayayaman ay walang halaga dito, sir. At mukha kayong napakayaman o may maraming problema, sabi ng matanda. Umupo si Maya sa paanan ng lalaki, pinagmamasdan siya nang may pagkausyoso, nagtataka kung anong uri ng buhay ang mayroon siya bago mapunta sa kanilang mundo. Buong gabi bumaba ang dilim sa squatter area, binalot ang bahay sa isang katahimikan na napunit lamang ng hangin na humampas sa mga yero ng bubong. Tiningnan ng lalaki ang kanyang malalambot at walang kalyong kamay na napakalayo sa mga kamay na nagtatrabaho ni Lola Rosa at Maya. Naramdaman niyang siya'y isang nanghihimasok sa sarili niyang balat, isang multo na dumating sa isang kakaiba at mahirap na realidad. Guton ka po ba, tanong bigla ni Maya, pinuputol ang daloy ng madilim na pag-iisip ng hindi kilala. Bahagya siyang tumango na pagtanto niyang ang kanyang tiyan ay umungol ng may matinding pagnanasa na hindi niya matandaan. Naghain si Lola Rosa ng 3 plato na may maliit na bahagi ng kanin at tuyo, inilalagay ang pinakamahusay na bahagi sa harap ng bisita. Tahimik silang kumain, isang katahimikan na hindi nakakababa kundi puno ng isang pagkamaharlika na pinagsaluhan sa gitna ng kakulangan. Pinagmasdan ng lalaki ang bawat subo na parang pinakamasarap na pagkain na tuklasan ang tunay na halaga ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan, ipinahiwatig ni Lola Rosa na maaari siyang matulog sa sofa, binigyan siya ng isang lumang ngunit malinis na kumot na amoy sabon. Bukas titingnan natin kung ano ang gagawin sa'yo, ngunit sa ngayon, ligtas ka dito, sabi ng lola na pinatay ang pangunahing ilaw. Nagpaalam si Maya ng may mahiyain na ngiti at nawala sa likod ng kurtina na naghihiwalay sa kanyang papag mula sa sala. Naiwan ang lalaki ng mag-isa sa dilim, nakikinig sa mga tunog ng gabi ng bahay at ng kapitbahayan. Sinubukan niyang pilitin ang kanyang isip na alalahanin ang isang pangalan, isang mukha, isang direksyon, ngunit tanging nakakakilabot at madilim na kawalan ang natagpuan niya. Hinawakan niya ang relo, muli naghahanap ng anumang pahiwatig sa malamig na metal at aksidenteng hinawakan ng kanyang mga daliri ang isang maliit na pindutan sa gilid. Isang malambot at pambabae na digital na boses ang lumabas mula sa aparato, para kay Antonio, kasama ang lahat ng aking pagmamahal, Amelia. Ang pangalang Antonio ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, nagdulot ng eko ng pamilyaridad, ngunit si Amelia ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa dibdib. Siya nga si Antonio. At sino si Amelia? Bakit kung mahal siya, siya ay nauwi sa tambakan ng basura? Ang mga tanong ay umiikot sa kanyang isip na parang buhawi, pumipigil sa kanya na makatulog sa kabila ng matinding pagod sa katawan. Tumingin siya sa kung saan natutulog si Maya at Lola Rosa, nakakaramdam ng kakaibang koneksyon sa dalawang hindi kilala na nagligtas ng kanyang buhay nang walang hinihingi. Ipinangako niya sa sarili na kahit sino pa siya sa totoo, hindi niya sila sasaktan at gagawin niya ang lahat upang gantihan sila. Sa huling pag-iisip na iyon, ang lalaki, na ngayon ay naniniwala na ang kanyang pangalan ay Antonio, ay nagpatalo sa pagtulog habang sa labas ang buwan ay nagpapaliwanag sa tambakan na naging kanyang libingan at kanyang muling pagsilang. Ang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa mga siwang ng dingding na kahoy, ginigising si Antonio nang may pakiramdam ng lubos na pagkalito. Ilang segundo siyang umabot upang alalahanin kung nasaan siya at kung bakit ang kanyang katawan ay masakit na parang binugbog ng isang truck. Bumangon siya mula sa sofa, napansin na gising na si Lola Rosa at abala sa maliit na kusina naghahanda ng kape na amoy lupa at kanela. Sumunod si Maya nang may gusot na buhok at isang enerhiya na tila lumalaban sa kahirapan na nakapaligid sa kanya. Magandang umaga po, Mang Tonyo, sabi ng bata. Nang natural sinusubukan ang pangalan na natuklasan niya kinagabihan. Lumingon si Lola Rosa sa kanya na may mainit na tasa sa kamay at isang di mabasa na ekspresyon sa kanyang mukhang pinapaspasan ng panahon. Kaya Antonio ang pangalan mo, tanong niya habang iniaabot ang kape ng may brusko ngunit mabait na galaw. Sa tingin ko po, Ginang. Sinabi ng relo ang pangalang iyon, sagot niya, pakiramdam ng bahagyang katawa-tawa sa pagbabase ng kanyang pagkakakilanlan sa isang recording. Tumango ang matanda at umupo sa harap niya, nakakrus ang mga braso sa dibdib. Tingnan mo, Antonio, hindi ka namin pwedeng panatilihin dito ng matagal. Nag-uumpisa nang magsalita ang mga tao at ayoko ng gulo para sa aking apo. Tumango si Antonio, lubos na nauunawaan ang posisyon ng babae
at nakakaramdam ng pagkakasala sa pagiging pasanin sa kanila. Naiintindihan ko po, Lola Rosa. Susubukan ko pong umalis ngayon din. Kailangan ko lang po malaman kung saan ang sentro ng lungsod, sabi niya habang sinusubukang tumayo. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan niya, isang matinding pagkahilo ang pumilit sa kanya na bumalik sa pagkakaupo at mabilis na umikot ang mundo sa paligid niya. Ngumiti si Lola Rosa at lumapit upang ilagay ang malamig na kamay sa kanyang noo. Agad na na-diagnose ang sitwasyon. Hindi ka pupunta kahit saan ng ganyan. Mahina ka at maaaring maimpeksyon ang sugat na iyan kung lalabas ka ngayon sa kalsada. Tiningnan ni Maya ang kanyang lola nang may nagmamakaawang mga mata. Alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi kayang itaboy ni Lola Rosa ang sinuman sa ganoong estado. Matutulungan mo po kami sa bahay, Lola, o sa gulayan para kikita ka ng pagkain mo. Matalinong iminungkahi ng bata. Tiningnan ni Antonio ang kanyang malalambot na kamay muli at pagkatapos ay tiningnan ang dalawang babae na nakakaramdam ng matinding determinasyon sa kanyang kalooban. Gagawin ko po ang lahat ng kailangan. Ayoko pong maging pabigat. Matututo po akong gawin ang anumang kailangan ninyo, matatag na ipinangako niya. Tinitigan siya ni Lola Rosa nang ilang saglit na walang katapusan, sinusuri ang katapatan sa kanyang berdeng mata bago nagbuntong hininga ng pagbibigay loob. Sige, manatili ka pa ng ilang araw, ngunit kailangan mong magtrabaho, sabi ng Lola. Itinuro ang maliit na bakuran sa likod. Nang araw na iyon, natuklasan ni Antonio na ang buhay sa kahirapan ay isang buong panahong trabaho, isang patuloy na pakikipaglaban laban sa kakulangan. Natuto siyang sumalok ng tubig mula sa poso, isang gawain na nagpahina sa kanyang mga braso at nagpasakit sa kanyang mga kamay sa loob ng ilang minuto. Mabait na pinagtawanan ni Maya ang kanyang pagiging clumsy. Ginagabayan siya ng may pasensya at ipinapakita sa kanya ang mga trick para hindi masaktan ang kanyang likod. Sa kabila ng pisikal na sakit, nakaramdam si Antonio ng kakaibang kasiyahan sa pagkakita ng punong timba ng tubig, isang nakikitang at totoong tagumpay. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Lola Rosa, dinala ni Maya si Antonio sa maliit na gulayan na nililinang nila sa maliit na lupain sa likod ng bahay. Tinuruan niya siyang kilalanin ang mga damo mula sa mga gulay, kinakausap ang mga halaman na parang mga tao na may sariling personalidad. Ito ang yerbabuena, maganda ito para sa sakit ng tiyan. At ito naman ang mga kamatis, pero berde, papaliwanag niya nang may sigasig. Nakikinig si Antonio nang may pagkaakit. Napagtanto niyang ang batang iyon ay nagtataglay ng karunungan na hindi matatagpuan sa mga libro o sa mga paaralan. Nagtaka siya kung mayroon siyang mga anak. Kung nagbahagi ba siya ng ganitong sandali sa sinuman, ngunit ang kanyang alaala ay nanatiling isang hindi malalampasang pader. Muling dumating ang gabi at kasama nito ang isang mas pribadong pag-uusap sa paligid ng baliko na mesa sa kusina. Wala ka bang natatandaan sa iyong pamilya? Tanong ni Lola Rosa. Pinagmamasdan siya habang siya'y kumakain ng may matinding gana. Mayroon lang akong mga pakiramdam, takot na parang tumatakas ako. Mula sa isang madilim na bagay, pagtatapat ni Antonio, ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang plato. Minsan mas mabuting huwag alalahanin, sabi ni Lola Rosa sa isang malungkot na tono. Ang nakaraan ay maaaring maging napakabigat na pasanin. Sumingit si Maya. Pero sigurado po na may naghahanap sa inyo. May nagmamahal sa inyo tulad ni Amelia. Ang pagbanggit sa pangalang Amelia ay nagdulot ng kilabot kay Antonio, isang halo ng pananabik at isang hindi maipaliwanag na pag-ayaw na hindi niya maintindihan. Sino kaya siya, tanong niya nang malakas iniikot ang relo sa kanyang pulso. Tinutukso na ibenta ito, ngunit pinigilan ni Maya. Huwag mo po munang ibenta, sabi ng bata. Ito lang po ang koneksyon ninyo sa kung sino kayo noon. Baka magsisi po kayo. Hinangaan ni Antonio ang kalinawan ng isip ni Maya, ang kanyang kakayahang makakita ng higit pa sa agarang pangangailangan, hindi tulad ng sarili niya na pakiramdam ay nawawala. Marahil si Amelia ang dahilan kung bakit ako narito, bulong niya, at isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa mesa. Kinabukasan, dumaan ang isang kapitbahay sa bahay at tiningnan si Antonio nang may pagdududa, bumulong ng kung ano sa tainga ni Lola Rosa bago umalis. Sinasabi nila na may mga lalaking nagtatanong tungkol sa isang nawawala sa kabilang squatter area, imporma ni Lola Rosa na namutla ang mukha. Naramdaman ni Antonio na huminto ang kanyang puso. Ang likas na takot na naramdaman niya nang magising ay nagkatotoo sa isang tunay na banta. Dapat ba akong sumuko? Marahil ay ang pamilya ko ang naghahanap sa akin, iminungkahi niya, bagamat bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag. Kung pamilya mo sila, nagpunta na sana sila sa pulis. Hindi sila magtatanong sa mga eskinita, katuwiran ni Lola Rosa nang may karaniwang katalinuhan. Nagpasya silang hindi lalabas si Antonio ng bahay, sa araw nagkukubli sa likod bahay o sa loob ng bahay.
Ang sapilitang pagkakulong ay nagbigay sa kanya ng oras upang obserbahan ang dinamika sa pagitan ng lola at apo. Ang walang kondisyong pagmamahalan na ipinapakita nila sa isa't isa. Nakita niya kung paano inaalagaan ni Maya si Lola Rosa, sinisigurado na inumin nito ang kanyang mga gamot, at kung paano nagsasakripisyo si Lola Rosa para ibigay ang pinakamabuti sa bata. Ito ay isang kayamanan na walang kinalaman sa pera, isang katapatan na pinaghihinalaan ni Antonio na hindi niya nakilala sa kanyang nakaraang buhay. Mga milyonaryo kayo at hindi ninyo alam, sabi niya isang hapon na nagpatawa kay Maya. Ang mga milyonaryo ay may swimming pool at kotse, kami ay may tumutulo. Sagot ng bata habang tumatawa ngunit seryosong umiling si Antonio. Mayroon kayong bagay na hindi nabibili. Mayroon kayong isa't isa na tunay. Tiningnan siya ni Lola Rosa mula sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon nakita ni Antonio ang isang tunay na ngiti sa mukha ng matanda. Mabilis kang matuto Antonio para sa isang lalaking nakalimutan ang lahat, sabi niya nang may pagtanggap. Nang gabing iyon mas maayos ang tulog ni Antonio, pakiramdam na hindi na siya estranghero at mas bilang isang tagapagtanggol na may utang. Gayunpaman ang kanyang mga panaginip ay sinalanta ng mga piraso ng imahe, isang opisina ng salamin sigaw, isang baso na may mapait na lasa. Nagising siya na pinagpapawisan ang pangalang Renato ay nasa dulo ng kanyang dila at isang pakiramdam ng pagtataksil ang nagliliyab sa kanyang dibdib. Bumangon siya at uminom ng tubig, nakatingin sa labas ng bintana patungo sa madilim at mapag-isang kalye. Alam niyang limitado ang kanyang oras doon na hinahanap siya ng nakaraan at nagdadala ito ng bagyo. Ngunit alam din niyang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay mayroon siyang mahalagang bagay na ipagtatanggol. Sa bukang liwayway ng ikatlong araw, nag-alok si Antonio na ayusin ang tumutulong bubong na yero. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kabila ng panganib na makita. Habang maingat na nagpupukpok, nakarinig siya ng usapan sa kalye na nagpatindig ng balahibo niya. Mga boses iyon ng mga edukadong lalaki ngunit nagbabanta, nagtatanong tungkol sa isang lalaking may gintong relo. Dumapa si Antonio sa bubong, pinipigilan ang hininga, nagdadasal na huwag silang pumasok sa bahay. Lumabas si Maya sa bakuran. At nang may nakakagulat na naturalidad, nagsimulang kumanta ng isang awiting pambata, tinatakpan ang anumang ingay na maaaring nagawa niya. Nang umalis ang mga lalaki, nanginginig na bumaba si Antonio, hindi dahil sa takot para sa kanya kundi sa kung anong maaaring mangyari sa kanila kung makita siya doon. Kailangan ko nang umalis, hindi ko sila pwedeng ilagay sa panganib, sabi niya kay Lola Rosa pagpasok niya sa kusina. Huli na para diyan bata. Kung aalis ka ngayon, mahuhuli ka sa kanto, kalmado niyang sagot. Mananatili tayong tahimik at hihintayin na lumipas ang panganib. Hindi tayo nakikita para sa mga taong tulad nila. Namangha si Antonio sa katapangan ng mga babaeng iyon, isang katapangan na nabuo sa araw-araw na pagsubok. Nang hapong iyon nagbago ang atmosfera sa bahay. Hindi na lang sila mga nagpatuloy at panauhin, kundi mga kasabwat sa isang mapanganib na sikreto. Ikinuwento ni Antonio sa kanila ang kaunting naaalala niya sa kanyang panaginip, ang opisina, ang pagtatalo, ang mapait na lasa. Sa tingin ninyo po ba ay sinadya siyang saktan, tanong ni Maya na nanlalaki ang mga mata? Halos sigurado ako, Maya, at sa tingin ko ay isang taong pinagkakatiwalaan ko pag-amin niya na may sakit. Ang pagbubunyag ay lalong nagbuklod sa kakaibang trio, lumilikha ng isang di nakikitang ngunit di masisira na ugnayan laban sa panlabas na banta. Ang mga araw ay naging linggo at isang kakaibang gawain ang nabuo sa maliit na bahay na yero at kahoy. Si Antonio na sinimulan ng tawaging malayong pinsan ng mga kapitbahay salamat sa isang kwentong gawa-gawa ni Lola Rosa ay nagbago ng pisikal. Ang kanyang maputlang balat ay nangitim sa ilalim ng matinding araw at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng kalyo kung saan dati ay malambot lamang. Nagtrabaho siya sa lupa ng may halos relihiyosong dedikasyon, nakakita sa paglago ng mga halaman ng isang metapora ng kanyang sariling personal na pagbabago. Si Maya ay kanyang anino at kanyang guro, tinuturuan siyang makipagtawaran sa palengke at makahanap ng mga kayamanan sa mga itinatapon ng iba. Tingnan mo Antonio, mas mahal ang kobre na ito kung tatanggalin natin ang plastik, paliwanag niya isang hapon nakaupo sa sahig ng bakuran na papalibutan ng mga lumang kable. Ngumiti siya na mangha sa praktikal na katalinuhan ng bata at sinunod ang kanyang mga tagubilin ng buong puso. Natuklasan niya na ang manual na paggawa ay may therapeutic na epekto sa kanyang nagkakawatak-watak na isip, pinapakalma ang pagkabalisa na dumadating sa kanya tuwing gabi. Ang relasyon niya kay Lola Rosa ay nagbago rin. Wala nang pagdududa kundi isang mutual at tahimik na paggalang.
Naghahanda siya ng mga herbal na gamot para sa kanyang mga pananakit ng kalamnan at inaayos niya ang bawat sulok ng bahay na nangangailangan ng atensyon. Gayunpaman, ang banta ng mga lalaking nakasuot ay nananatili parang isang madilim na ulap na tumatangging mawala sa abot tanaw. Iniiwasan ni Antonio ang paglabas sa mga pangunahing kalsada at laging may suot na lumang sombrero na nakuha ni Maya para sa kanya upang itago ang kanyang mga tampok. Minsan natutukso siyang bawiin ang kanyang dating buhay upang humanap ng mga sagot, ngunit pinipigilan siya ng takot na mawala ang kapayapaan na kanyang natagpuan. Naalala mo ba ang ibang buhay mo, tanong ni Maya isang araw habang dinidiligan nila ang mga kamatis na nagsisimula ng mamula. Hindi maaalala ang hindi mo matandaan, Maya, ngunit naaalala ko ang pakiramdam. Naalam ko kung sino ako, sagot niya ng may pagmumuni-muni. Isang hapon habang tinutulungan si Lola Rosa na magbuo ng mais, nagkaroon ng bahagyang pagkahilo ang matanda na labis na nag-alala kay Antonio. Inumin niyo po ba ang inyong mga gamot, Lola Rosa, tanong niya habang hawak ang kanyang braso ng may halatang pag-aalala. Napakamahal, anak. Mas gusto ko pang makakain tayo ng maayos kaysa gumastos sa gamot, pag-amin niya ng may brutal na katapatan. Naramdaman ni Antonio ang sakit ng konsensya at pagkadismaya. Mayroon siyang relo na nagkakahalaga ng libo-libo sa kanyang pulso, ngunit hindi niya ito mabebenta nang hindi nanganganib na matuklasan. Nang gabing iyon, ipinangako niya na makakahanap ng paraan upang makatulong nang hindi sila nalalantad, bagamat hindi niya alam kung paano. Ang koneksyon kay Maya ay lalong lumalakas bawat araw. Ikinukuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga magulang na umabandona sa kanya at gumagawa siya ng mga pambihirang kwento para sa kanya bago matulog. Siya ay naging ama na hindi kailanman nagkaroon ng bata, at siya naman ay naging anak na pakiramdam niya ay nawala niya sa isang lugar ng kanyang alaala. Kapag nabawi ko ang pera ko, bibilhin ko sa iyo ang lahat ng libro sa mundo, ipinangako niya isang gabi. Mas gusto ko pong manatili kayo dito at ikwento niyo mismo ang mga kwento, sagot niya na nagpaiwan sa kanya ng walang masabi. Ang pagmamahalan na lumalaki sa bahay na iyon ay malinaw, isang kalasag laban sa panlabas na kahirapan. Ngunit ang labas na mundo ay may malupit na paraan upang salakayin ang kanilang kanlungan. Isang umaga, nakita ni Antonio ang isa sa mga lalaking nakasuot na nakikipag-usap sa tindero sa kanto. Nakilala niya ang matulis na profile at mayabang na tindig. Isa siya sa mga seguridad ng kanyang dating kumpanya, isang alaala na tumama sa kanyang isip na parang kidlat. Tumakbo siya sa loob na ang puso ay mabilis na tumitibok at inalertuhan si Lola Rosa at Maya na magtago. Lumipas ang mga oras sa katahimikan, na patay ang mga ilaw, nakikinig sa mga hakbang ng iba na papalapit at pagkatapos ay papalayo. Ang takot sa mga mata ni Maya ay nagpaliyab ng malamig na galit kay Antonio. Hindi niya hahayaang saktan sila ng sinuman. Kailangan ko nang umalis, Lola Rosa. Nagiging target ako para sa kanila, bulong niya nang tila lumipas na ang panganib. Kung aalis ka ngayon, papatayin ka nila at walang sino man ang makakaalam kung ano ang nangyari, matatag niyang sagot. Dito ka namin inaalagaan at inaalagaan mo kami. Ganyan ang ginagawa ng pamilya. Ang salitang pamilya ay umalingaw-ngaw sa hangin, nagtatatak ng isang kasunduan na higit pa sa dugo. Sumang-ayon si Antonio na manatili, ngunit nagsimula siyang magplano ng isang estratehiya, hindi ng pagtakas kundi ng pagtatanggol. Sinimulan niyang isulat sa isang lumang kuwaderno ang lahat ng kanyang naalala, mga piraso ng numero, pangalan, password na lumilitaw sa kanyang isip na parang kislap. Konstruktora Reyes, isinulat niya isang araw, at ang pangalan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo, ngunit pati na rin ng katiyakan. Iyan ang aking kumpanya, sabi niya. Kay Maya, ipinapakita ang papel na may nanginginig na kamay. Kaya ikaw ang boss, sabi ng bata na nanlalaki ang mga mata. Kaya pala ang pangit ng utos mo sa gulayan. Pareho silang tumawa. Isang nerbyosong tawa na nagpalabas ng kaunting naipong tensyon. Ang kalusugan ni Lola Rosa, gayunpaman, ay patuloy na humihina nang hindi kapansin-pansin sa kabila ng pagsisikap ni Antonio na mapabuti ang kanyang pagkain sa kung ano ang kanilang inaani. Isang patuloy na ubo ang umaatake sa kanya tuwing gabi, at si Antonio ay nagtatagal ng gising, binabantayan ang kanyang tulog ng may pag-aalala. Napagtanto niya na nauubos ang oras, hindi lamang dahil sa kanyang mga humahabol, kundi dahil sa kahinaan ng buhay ng babaeng kumupkop sa kanya. Nagpasya siyang isapalaran ang kanyang kalayaan upang makakuha ng tunay na doktor para sa kanya kahit anong mangyari. Isang araw habang nagtatrabaho sa pangongolekta ng karton, nakita ni Maya ang isang lumang pahayagan at ipinakita ito kay Antonio ng apurahan.
Sa pahina ng lipunan ay may larawan ng isang eleganteng babae at isang nakangiting lalaki sa ilalim ng pamagat na mga negosyante nagdadalamhati sa pagkawala ng kasosyo. Tiningnan ni Antonio ang larawan at nakaramdam ng pagduduwal. Sila si Amelia at Renato at ang kanilang mga ngiti ay tila mga maskara ng mga maninila. Sila, sabi niya sa malamig na boses, ang asawa ko at ang aking matalik na kaibigan. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Masama po ba sila, tanong niya? Mas malala pa sa masama, Maya. Sila ay mga taksil. Ang pagbubunyag ay nagdala ng halo ng galit at kalinawan. Ngayon alam niya kung sino ang kaaway at kung bakit siya hinahanap. Hindi nila gusto na bumalik siya. Gusto nilang tiyakin na hindi na siya kailanman babalik upang angkinin ang lahat ng kanya. Tiningnan ni Antonio si Maya, napakaliit at marupok, at sumumpa na babawiin niya ang kanyang kapangyarihan hindi dahil sa pera kundi upang protektahan siya. Maghahanda tayo ng sorpresa para sa kanila, sabi niya sa bata na may bagong determinasyon sa kanyang tingin. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang anumang plano, tumama ang trahedya sa pintuan ng mapagpakumbabang bahay. Bumagsak si Lola Rosa sa kusina, hinawakan ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig ng may malakas na tunog. Tumakbo sina Antonio at Maya sa kanya, sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit hindi tumugon ang matanda. Ang takot ay kumalat sa eksena, binubura ang anumang pag-iisip tungkol sa mga konspirasyon o negosyo. Sa sandaling iyon ang buhay ni Lola Rosa lamang ang nakataya. Binuhat ni Antonio si Lola Rosa sa kanyang mga bisig, hindi inaalintana kung sino ang makakakita sa kanya sa kalye, at tumakbo patungo sa pangunahing kalsada na naghahanap ng tulong. Tumatakbo si Maya sa kanyang tabi, umiiyak at hawak ang malamig na kamay ng kanyang lola. Huminto ang isang taxi sa pagkadismaya ng lalaki at ang driver, nakikita ang emergency, ay pumayag na dalhin sila sa pinakamalapit na ospital. Sa biyahe, ibinulong ni Antonio ang mga pangako kay Lola Rosa. Lumaban po kayo, pakiusap, huwag niyo po kaming iwan. Dumating sila sa emergency room at humingi ng atensyon si Antonio ng may autoridad na nakalimutan niyang taglay niya, isang autoridad ng isang taong sanay na mag-utos. Dinala ng mga doktor si Lola Rosa sa isang stretcher. Iniiwan sina Antonio at Maya na mag-isa sa malamig na waiting area. Niyakap ng bata ang lalaki, nanginginig sa takot, at naramdaman ni Antonio ang pagkadurog ng kanyang sariling puso. Ayos lang ang lahat, bata, ipinapangako ko. Sabi niya, bagamat hindi siya sigurado kung kaya niyang tuparin ang pangakong iyon. Gabi na. Nakaupo sa plastik na upuan ng ospital, naintindihan ni Antonio na ang kanyang dating buhay ay hindi na mahalaga kung hindi niya maililigtas ang mga taong mahal niya ngayon. Tiningnan niya ang gintong relo, ang bagay na naging kanyang tanging pagkakakilanlan, at gumawa ng isang matinding desisyon. Tumayo siya ng maingat upang hindi magising si Maya at naglakad patungo sa labasan, determinado na gawing buhay ang ginto na iyon. Ang mga dinakikitang tali na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang iyon ay ngayon ay mga tanikala ng pag-ibig na di masisira. Ang pampublikong ospital ay isang kaguluhan ng mga tao, amoy antiseptiko at mga daing, isang lugar kung saan ang pag-asa at pagbibigay loob ay patuloy na naglalaban. Bumalik si Antonio sa waiting area pagkatapos ng isang oras na ang pulso ay hubad at isang bungkos ng pera ang nasa kanyang bulsa, nakakaramdam ng kakaibang ginhawa sa pagtatapon ng relo. Ibinenta niya ang kanyang nakaraan upang matiyak ang kinabukasan ni Lola Rosa, nakakuha ng patas na presyo sa isang pawn shop sa gabi, salamat sa kanyang likas na kakayahang makipagnegosasyon. Nagising si Maya nang maramdaman ang kanyang presensya, at tiningnan siya ng may namumulang mata, agad na napansin ang kawalan ng gintong bagay. Binenta niyo po, tanong niya, sa mahinang boses na uunawaan ang sakripisyo ng walang paliwanag. Bagay lang iyon, Maya. Mas mahalaga ang lola mo kaysa sa lahat ng ginto sa mundo, paniniguro niya habang hinahaplos ang gusot na buhok nito. Sa sandaling iyon, isang pagod na doktor ang lumabas upang hanapin sila, na may seryosong ekspresyon na nagpakirot sa tiyan ni Antonio. Si Ginang Rosa ay stable, ngunit ang kanyang puso ay napakahina. Kailangan niya ng operasyon at mga gamot na hindi ganap na sakop ng PhilHealth, imporma ng doktor. Inilabas ni Antonio ang pera ng walang pag-aalinlangan. Gawin ninyo po ang lahat ng kailangan, doktor. Narito po ang paunang bayad at kukuha pa po ako kung kinakailangan. Tiningnan ng doktor ang pera at pagkatapos ay si Antonio nagulat sa pagkakaiba ng kanyang anyo na pulubi at ng kanyang mga yaman. Napakabuti, ihanda na namin ang operating room, ngunit dapat ninyong malaman na ito ay isang operasyon na may mataas na peligro sa kanyang edad. Huminga si Maya at niyakap siya ni Antonio
nang mahigpit nagbibigay sa kanya ng seguridad na halos hindi niya kayang panatilihin. Ang sumunod na mga oras ay isang mabagal na pagpapahirap na minarkahan ng tiktak ng isang orasan sa dingding na tila nang uuyam sa kanyang pagkabalisa. Sinamantala ni Antonio ang oras upang pag-isipan ang mga kislap ng alaala na lalong nagiging madalas at malinaw. Naalala niya ang mukha ni Ana, ang kanyang anak, isang teenager, na tumingin sa kanya nang may pagkadismaya sa kanyang huling malinaw na alaala. Bakit siya tiningnan ng ganoon? Ang sakit ng alaala na iyon ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat. Napagtanto niya na siya ay isang lumiban na ama, isang lalaking nilamon ng ambisyon at negosyo, isinantabi ang mahahalaga. Kung makakalabas ako dito, aayusin ko ang lahat, sumumpa siya sa sarili. Tinitingnan si Maya na natutulog muli sa kanyang kandungan. Ang operasyon ni Lola Rosa ay tumagal hanggang sa bukang liwayway, pinapanatiling nakatutok ang lahat. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor na may positibong balita, naramdaman ni Antonio na may inalis na mabigat na pasanin mula sa kanya. Maayos ang lahat. Napakalakas niyang babae, sabi ng siruhano na may pagod ng ngiti. Tumalon si Maya sa tuwa at niyakap si Antonio, at sa yakap na iyon may isang bagay na nagbukas sa isip niya. Isang amoy, marahil ang disinfektante o ang murang pabango ng isang nurse na dumaan ang nag-trigger ng pagbaha ng mga alaala. Nakita niya ang pulong, ang baso na inalok ni Renato sa kanya ng may pekeng ngiti na iyon, at narinig niya ang mga salita ni Amelia. Mas mabuti ito, Antonio, masyado kang stressed. Ang pagtataksil ay lumitaw sa harap niya ng may cinematographic at brutal na kalinawan. Hindi ito aksidente o pagnanakaw. Ito ay isang sinadya na pagtatangka ng pagpatay ng dalawang pinakamalapit sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pagduduwal, hindi pisikal, kundi moral, nang maunawaan ang laki ng kasamaan ng tao. Ngunit kasama ng galit ay dumating ang alaala kung sino talaga si Antonio Reyes, isang lalaki na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang amnesia ay nawala na parang hamog sa sikat ng araw, inilantad siya sa malupit na katotohanan. Antonio, ayos ka lang? Namumutla ka, tanong ni Maya, napansin ang pagbabago sa kanyang tindig at sa kanyang tingin. Tiningnan niya ito, ngunit hindi na ng may litong mga mata ng nalunod, kundi ng may tindi ng kapitan na muling kumukontrol. Naaalala ko ang lahat, Maya. Alam ko kung sino ako at alam ko kung ano ang ginawa nila sa akin, pagtatapat niya sa matatag na boses. Tiningnan siya ng bata ng may halo ng pagkamangha at takot. Aalis ka po ba ngayon na alam mong mayaman ka na? Lumuhod si Antonio sa harap niya upang magpantay ang kanilang tangkad. Aalis ako upang bawiin ang akin, ngunit hindi upang bumalik sa dati pangako niya. Sisiguraduhin ko na ikaw at si Lola Rosa ay hindi na kailanman maghihirap. Tumango si Maya. Nagtitiwala sa kanya bagamat isang bahagi ng kanyang sarili ang natatakot na mawala siya ng tuluyan sa mundo ng kayamanan na hindi niya alam. Lumipas ang mga araw ng pagpapagaling ni Lola Rosa sa ospital at ginamit ni Antonio ang oras na iyon upang planuhin ng detalyado ang kanyang pagbabalik. Hindi siya maaaring basta na lang lumitaw, kailangan niyang gawin ito sa paraang hindi na siya muling masasalakay. Ginamit niya ang pampublikong telepono ng ospital upang tawagan ang isang dating kakampi, isang abogado na ipinagtabuyan ni Renato. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig nang marinig siya. Senyor Reyes, akala ng lahat ay patay na kayo, bulalas ng abogado. Binigyan ni Antonio siya ng tumpak na tagubilin, humihiling ng lubos na pagiging lihim at naihanda ang mga kinakailangang dokumento upang muling makontrol ang kumpanya. Pakiramdam niya ay naglalaro siya ng chess kung saan ang kanyang buhay ang hari at ang kanyang ampon na pamilya ang mga piraso na kailangan niyang protektahan sa anumang halaga. Nang ma-discharge si Lola Rosa, ibinalik sila ni Antonio sa bahay sa isang taxi, binayaran gamit ang huling natitira sa pera ng relo. Tinitingnan siya ng matanda ng may pagkausyoso na pansin. Ang pagbabago sa kanyang tindig, ang seguridad na ngayon ay nagmumula sa kanya. Alam mo na kung sino ka, hindi ba, sabi niya nang mahiga siya sa kanyang kama. Oo, Lola Rosa. At ikinalulungkot kong nagdala ako ng problema sa inyo, ngunit aayusin ko ang lahat. Mahina siyang ngumiti. Hindi ka nagdala ng problema, nagdala ka ng buhay sa lumang bahay na ito. Nang gabing iyon, nagpaalam si Antonio sa kanila, pansamantala ipinaliwanag na kailangan niyang harapin ang kanyang mga demonyo ng mag-isa. Umiyak si Maya, kumapit sa kanyang binti, at kailangan niyang pigilan ang kanyang mga luha upang hindi gumuho. Babalik ako. Ibinibigay ko ang aking salita ng karangalan, sabi niya. Iniaabot sa kanya ang isang maliit na medalyon na laging suot niya sa leeg at hindi niya ibinenta. Lumabas siya ng bahay, sa ilalim ng dilim nagbago muli bilang Antonio Reyes, ngunit dala ang puso ni Mang Tonyo, ang lalaki, mula sa tambakan.
Naglakad siya patungo sa lungsod, nararamdaman ang bawat hakbang na parang deklarasyon ng digmaan. Haharapin niya si Renato at Amelia, ngunit ang kanyang pinakamalaking takot ay hindi sila kundi ang reaksyon ng kanyang anak na si Ana. Maniniwala kaya siya sa mga kasinungalingan na sinabi nila sa kanya? Ang kawalan ng katiyakan ay kumakain sa kanya. Dumating siya sa opisina ng kanyang kakampi sa Bukang Liwayway, kung saan siya naligo at nagbihis ng hiniram na damit na medyo malaki sa kanya, ngunit nagbalik sa kanyang dignidad. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang naiibang lalaki. Dumami ang mga puting buhok, mas malalim ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay may pagiging tao na hindi pa umiiral noon. Handa na siya. Sumakay siya sa kotse na inihanda ng abogado para sa kanya at nagtungo sa mansyon sa Forbes Park, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan at ngayon ay pakiramdam niya ay isang larangan ng digmaan. Ang mga alaala ng kanyang nakalimutang buhay ay hindi na bulong kundi sigaw ng katarungan. Ang mansyon ng mga Reyes ay nakatayo ng maringal, walang pakialam sa drama na malapit nang maganap sa loob nito. Pinagmamasdan ni Antonio ang harapan mula sa kotse, napansin na nagtatrabaho ang mga hardinero na parang walang nangyari, pinapanatili ang ilusyon ng pagiging perpekto. Huminga siya ng malalim, nagtipon ng tapang at bumaba sa sasakyan, binabalewala ang namanghang tingin ng guwardiya na halos mahulog ang kanyang radyo nang makita siya. Buksan mo ang pinto. Manong utos ni Antonio sa kanyang dating boses ng pag-uutos at dahan-dahang bumukas ang gate na parang kinikilala mismo ng bahay ang tunay nitong may-ari. Naglakad siya patungo sa pangunahing pasukan. Nararamdaman ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagpasok niya, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Sila si Renato at Amelia nagbe-beers sa kalagitnaan ng umaga. Ang eksena ay nagpakulo ng kanyang tiyan. Ang mga taksil ay nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang walang laman na libingan. Pumasok siya sa silid ng walang anunsyo at ang sumunod na katahimikan ay lubos at nakakabinging. Nabitawan ni Amelia ang baso na nadurog sa marmol na sahig at namutla si Renato na parang bangkay. Nagulat tanong ni Antonio nang may malamig na kalmado tinatamasa ang takot sa kanilang mga mata. Antonio, Diyos ko, buhay ka. Bulalas ni Amelia, sinusubukang magkunwari na nagulat na asawa, ngunit ang takot ang nagbunyag sa kanya. Huwag ka nang magdrama, Amelia. Naaalala ko ang lahat. Matigas niyang pinutol. Sinubukan ni Renato na lumapit na ang mga kamay ay nakaangat. Kaibigan, hindi mo alam kung gaano ka namin hinanap. Desperado kami. Umungol si Antonio ng mapait. Hinanap niyo ako para siguruhin na patay na ako siguro. Ang paghaharap ay naging tensyonado at berbal na marahas. Inisa-isa ni Antonio sa kanila ang bawat detalye ng pagtataksil, tinatanggal ang kanilang mga kasinungalingan isa-isa. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanyang mga abogado ay nagyelo na ang mga account at napapalapit na ang pulisya upang imbestigahan ang pagtatangka ng pagpatay at ang corporate fraud. Nagsimulang umiyak si Amelia. Sa pagkakataong ito, ay totoo nang makita ang kanyang mundo ng karangyaan na nagkakawatak-watak, habang si Renato ay naghahanap ng labasan na nakulong na parang daga. Ngunit ang pinakamahalaga kay Antonio ay wala sa silid na iyon. Nasaan si Ana, hiningi niya? Nasa kwarto niya. Huwag mo siyang idamay dito, pagmamakaawa ni Amelia. Umakyat si Antonio sa hagdanan ng dalawa-dalawa, binabalewala ang mga sigaw ng kanyang dating asawa. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ng kanyang anak at nakita itong nakasumbrero, walang kamalay-malay sa kaguluhan. Nang makita siya, tinanggal ng 15 taong gulang na dalagita ang kanyang mga headphone at nanatiling paralisado. Papabulong niya at sa kanyang mga mata nakita ni Antonio ang pagdududa na ipinunla nila sa kanya. Totoo bang nabaliw ka? Sabi ni Mama, umalis ka. Umupo si Antonio sa gilid ng kama, pinananatili ang magalang na distansya. Nagsinungaling sa iyo ang iyong ina at si Renato, Ana, ngunit wala ako dito para magsalita ng masama tungkol sa kanila, kundi para sabihin sa iyo ang totoo. Ikinuwento niya ang kanyang kwento, tinanggal ang mas malalim na detalye upang protektahan siya, ngunit naging tapat tungkol sa kanyang pagkawala at kung sino ang nagligtas sa kanya. Nakikinig si Ana, pinoproseso ang impormasyon, nakikita ang mga peklat sa mga kamay ng kanyang ama at ang katapatan sa kanyang boses. At ang mga taong iyon, ang bata at ang lola, tinulungan ka ng walang hinihingi, tanong niya, hindi makapaniwala. Binigyan nila ako ng buhay, Ana, nang wala akong maiaalok sa kanila. Itinuro nila sa akin kung ano ang tunay na pamilya, sagot ni Antonio nang may emosyon. Nagsimulang umiyak ang dalagita at niyakap ang kanyang ama, binabasag ang pader ng lamig na umiral sa pagitan nila sa loob ng maraming taon.
Sa yakap na iyon naramdaman ni Antonio na nabawi niya ang pinakamahalaga. Bumaba sila ng magkasama sa hagdanan nang dumating ang pulisya upang dalhin si Renato na sumisigaw ng walang saysay na banta habang kinakapusan. Naiwan si Amelia na nakaupo sa sofa na talo nakatingin kung paano dinala ang kanyang kalaguyo at kung paano siya tiningnan ng kanyang asawa at anak nang may pagkadismaya. "Umalis ka sa bahay ko, Amelia," sabi ni Antonio. "Kausapin mo ang mga abogado ko. Bibigyan kita ng nararapat ngunit ayoko kang makita dito." Ang babae na walan ng kanyang kayabangan ay lumabas ng mansyon na may kabaligtaran sa unang pagkakataon ay hinarap ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Naging tahimik ang bahay ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng paglilinis ng isang bagong simula. Nang hapong iyon dinala ni Antonio si Ana sa kusina at naghanda ng simpleng pagkain, tinatanggihan ang tulong ng mga katulong. Gusto niyang maglingkod sa kanyang anak, alagaan siya, tulad ng natutunan niyang gawin kay Maya. "Pwede ko po ba silang makilala?" tanong bigla ni Ana, binasag ang katahimikan. Si Maya at si Lola Rosa. Ngumiti si Antonio. Nakaramdam ng labis na pagmamalaki. "Siyempre, pero kailangan mong iwanan ang iyong mamahaling sapatos dito. Pupunta tayo sa lugar kung saan naglalakad sa lupa." Ang paglalakbay patungo sa gilid ng lungsod ay isang kultural na karanasan para kay Ana na tumingin sa labas ng bintana nang may halo ng pagkausyoso at takot sa kahirapan. Nang dumating sila sa bahay ni Lola Rosa, ang bata at ang matanda ay nasa bakuran. Tumakbo si Maya patungo sa kotse nang makita si Antonio at binuhat siya nito, inikot-ikot siya. "Tinupad ninyo po ang inyong pangako," sigaw niya masaya. Ibaba ni Antonio si Maya at ipinakilala ang dalawang bata. "Maya, siya si Ana, ang aking anak. Ana, siya si Maya, ang isa ko pang anak." Naging mahiyain ang pagtatagpo sa simula. Si Ana ay pakiramdam na wala sa lugar sa kanyang mga branded na damit at pinagmamasdan siya ni Maya nang may prangkang pagkausyoso. "Mayaman ka po ba?" direktang tanong ni Maya. Namula si Ana. "Sa tingin ko oo," tumango si Maya. "Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay kung masaya ka." Ang pagiging simple ni Maya ang nagpabasag ng yelo at di nagtagal ay nakaupo na ang dalawa sa sahig na nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay na napakakaiba ngunit ngayon ay magkakaugnay. Pinagmamasdan ni Lola Rosa ang eksena mula sa kanyang upuan. Nang may ngiti ng kasiyahan, umupo si Antonio sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Salamat po sa pagbabalik sa akin ng aking anak," bulong niya. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Antonio. Kailangan mo lang ng tulak," sagot niya. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang kakaibang pinaghalong mundo. Kumain sila ng pizza na pinadalhan ni Antonio at tuyo ni Lola Rosa. Ipinagdiriwang ang pagkakaisa ng isang di inaasahang pamilya. Ngunit alam ni Antonio na hindi magiging madali ang daan. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang kumpanya, harapin ang diborsyo at pagalingin ang mga emosyonal na sugat ni Ana. Gayunpaman, nang makita ang kanyang anak na tumatawa kasama si Maya, alam niyang mayroon siyang sapat na lakas. Malaki ang ipinagbayad niya para sa katotohanan na wala ang kanyang pagiging inosente at ang kanyang bulag na tiwala, ngunit nakakuha siya ng malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga at ang katotohanan na iyon ay walang katumbas. Ang integrasyon ni Ana sa mundo ni Maya ay hindi isang agarang fairy tale. Ito ay isang proseso na puno ng mga kultural na pagkabangga at masakit na pagkatuto. Sa unang pagkakataon na sinubukan ni Ana na gumamit ng labas na palikuran ng bahay ni Lola Rosa, lumabas siya na namumutla at halos umiiyak na nagdulot ng lihim na tawa ni Maya. Kinailangan ni Antonio na mamagitan, ipinapaliwanag sa kanyang panganay na anak na ang ginhawa ay hindi isang universal na karapatan kundi isang pribilehiyo. Dito hindi laging may dumadaloy na tubig. Ana, kailangan itong alagaan, mahinahon niyang pinagsabihan nang iwanan niya ang gripo na bukas ng matagal. Sa kabilang banda, binisita ni Maya ang mansyon ni Antonio isang weekend at nalula sa laki ng espasyo at katahimikan. "Bakit po ang dami ninyong kwarto at dalawa lang po kayo?" tanong niya habang nililibot ang mga walang lamang pasilyo. "Para may espasyo," sagot ni Ana, na pagtanto kung gaano kakatwa ang tunog nito. Nakaramdam si Maya ng kalungkutan sa napakalaking bahay na iyon. Naaalala ang init at ang patuloy na ingay ng kanyang lugar. Gayunpaman, ang swimming pool ay naging tagpuan. Doon sa tubig natunaw ang mga pagkakaiba sa lipunan at sila ay dalawang bata lamang na naglalaro. Ang paaralan ay isa pang paksa ng alitan at paglago. Si Ana, na pumapasok sa isang pribadong paaralan ng elite, ay nagsimulang tulungan si Maya sa kanyang mga aralin sa pampublikong paaralan.
Nasindak siya nang makita ang mga luma na libro at ang mas mababang antas ng akademiko at hiniling niya sa kanyang ama na gumawa ng isang bagay. Matalino po siya, Papa. Naiinip siya sa paaralan na iyon buong pagmamahal na sabi ni Ana. Si Antonio ipinagmamalaki ang pagtatanggol ng kanyang anak ay nagpasya na bayaran ang scholarship ni Maya sa isang mas mahusay na paaralan. Bagamat sa simula ay tinutulan ito ni Lola Rosa dahil sa pagmamalaki. Hindi ito charity, Lola Rosa, kundi katarungan, sabi ni Antonio. May kakayahan si Maya at responsibilidad nating pagyamanin iyon. Sa wakas pumayag ang Lola at nagsimulang pumasok si Maya sa isang pribadong paaralan kung saan hinarap niya ang pagtanggi ng ilang mayayamang kaklase. Naging matapang na tagapagtanggol niya si Ana, nakikipaglaban sa kanyang sariling elitistang mga kaibigan. Kung guguluhin nila siya, guguluhin din nila, ako, deklara ni Ana sa cafeteria, tinatakpan ang kanyang katapatan ng hayagan at nawalan ng ilang mababaw na pagkakaibigan sa proseso. Samantala, pinilit ni Antonio na linisin ang kanyang kumpanya mula sa korupsyon ni Renato. Natuklasan niya na ang kanyang kasosyo ay naglalabas ng pera at na ang sitwasyong pinansyal ay baliko. Kinailangan niyang magtanggal ng mga tao at ayusin ang lahat nagtatrabaho ng mahabang oras na nagiiwan sa kanya na pagod na pagod. Ngunit hindi tulad ng dati. Ngayon ay umuuwi siya minsan sa mansyon, minsan sa bahay ni Lola Rosa at pinapatay ang telepono upang hapunan kasama ang kanyang pamilya. Natuto siya na ang tagumpay sa negosyo ay walang saysay kung umuuwi siya sa isang walang laman na bahay. Isang araw dumating si Ana sa bahay ni Lola Rosa na may isang bag ng mga branded na damit na hindi na niya ginagamit. Ito para maging maganda ka, sabi niya kay Maya nang may mabuting intensyon ngunit kulang sa tact. Tiningnan ni Maya ang mga damit at pagkatapos ay si Ana. Salamat, pero hindi ko kailangang magbihis tulad mo para maging maganda at hindi angkop ang mga damit na ito para maglaro sa lupa. Nakaramdam si Ana ng pagtanggi at sakit nang hindi nauunawaan ang aral. Namagitan si Lola Rosa ng may karunungan. Anak, dapat magustuhan ang regalo ng tumatanggap, hindi ng nagbibigay. Nang hapong iyon, tinuruan ni Maya si Ana na gumawa ng mga manika mula sa mga retaso ng lumang tela. Sa simula tiningnan ni Ana ang mga materyales nang may paghamak, ngunit di nagtagal ay naging abala siya sa pagkamalikhain ng paggawa ng isang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang matapos sila, tiningnan ni Ana ang kanyang baluktot na manika nang may higit na pagmamalaki kaysa sa alinman sa kanyang mamahaling laruan. Ako ang gumawa, sabi niya habang nakangiti. Kita mo, mas mahalaga iyan, sabi ni Maya. Ito ay isang sandali ng epipanya para sa mayamang tinedier. Ang halaga ng pagsisikap at paglikha. Lalong lumalim ang relasyon ng dalawang bata nang maranasan ni Ana ang kanyang unang heartbreak. Isang lalaki sa kanyang paaralan ang tumanggi sa kanya at nagkubli siya sa bahay ni Lola Rosa, umiiyak ng walang tigil. Si Maya, na hindi pa nagkaroon ng boyfriend, ay nakinig sa kanya at nag-alok ng praktikal at direktang payo. Kung hindi kanya gusto, bobo siya at wala kang oras sa mga bobo, sabi niya habang iniabot ang isang piraso ng pandesal. Tumawa si Ana habang umiiyak na pagtanto na ang brutal na katapatan ni Maya ang pinakamahusay na lunas. Pinagmamasdan ni Antonio ang mga pagpapalitan na ito na puno ang puso. Nakikita niya kung paano ang dalawa niyang mundo na dati hindi magkasundo ay nagkakaisa sa isang bagong realidad. Inanyayahan niya si Lola Rosa na hapunan sa mansyon, nagpadala ng sasakyan para sa kanya. Dumating ang matanda na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, simple at malinis, at umupo sa ulo ng mesa nang may dignidad na walang sinumang babae sa lipunan ang makakapantay. Tinrato niya ang mga kawani nang may paggalang na nagpahiya kay Ana sa kanyang mga nakaraang pag-uugali, nagturo sa kanya ng isa pang aral nang walang sinasabing anuman. Gayunpaman, hindi lahat ay pagkakaisa. Si Amelia, na nakatira sa isang maliit na apartment at nagtatrabaho bilang sales lady, ay nagsimulang tawagan si Ana na umiiyak, sinisisi si Antonio sa kanyang kamalasan. Naramdaman ni Ana ang pagkahati na karamdam ng pagkakasala sa pagtamasa ng kanyang bagong buhay habang naghihirap ang kanyang ina. Kailangan mo siyang tingnan, pambihirang payo ni Maya. Bakit masama siya sa papa mo, sabi ni Ana. Dahil siya ang mama mo at lahat ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Kung talagang gusto nilang magbago, sagot ng matalinong bata. Nagpasya si Ana na bisitahin ang kanyang ina. Nakita ito sa isang kalunos-lunos na kalagayan na papalibutan ng mga hindi nakabukas na kahon at kapaitan. Mahirap ang komprontasyon. Sinabi ni Ana sa kanya na hindi siya maaaring patuloy na sisihin ang iba at kailangan niyang tanggapin ang kanyang responsibilidad. Si Amelia, tinamaan ng pagiging mature ng kanyang anak, ay napagtanto na nawalan siya ng kontrol sa kanya.
Ito ang simula ng tunay na pagbabago para kay Amelia na pinukaw ng kahihiyan at ng pagnanais na mabawi ang paggalang ng kanyang anak. Natapos ang kabanata sa isang pinagsamang birthday party. Ikapitong kaarawan ni Maya at Ika. 16 ni Ana. Nag-organisa si Antonio ng isang party sa hardin ng mansyon, ngunit may lutong bahay na pagkain na inihanda ni Lola Rosa at mga tradisyonal na laro. Ang makita ang mayayamang kaibigan ni Ana na nagbabasag ng pabitin kasama ang mga kaibigan ni Maya mula sa tambakan ay ang huling patunay na gumuho ang mga pader. Dalawang mundo ang nagkabangga ngunit sa halip na magwasak sila ay nagsama upang lumikha ng isang bagay na mas malakas at mas tunay. Ang buhay ni Amelia ay lumubog. Tinanggal sa kanyang trabaho sa tindahan dahil sa kanyang pagiging mayabang at sa mga utang na nagkapatong-patong na harap siya sa pagpapaalis sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang pagmamataas na naging kanyang baluti ay ngayon ay isang hawla na pumipigil sa kanya na humingi ng tulong kay Antonio. Gayunpaman ang gutom at desperasyon ay malalakas na motivator. Isang umulan na hapon lumitaw siya sa pintuan ng bahay ni Lola Rosa, basang-basa at nanginginig hindi sa lamig kundi sa kahihiyan. Si Maya ang nagbukas ng pinto. Nang makita ang babaeng nagsabwatan laban sa kanyang amang ampon, hindi siya nakaramdam ng puot kundi awa. "Pasok po ginang Amelia," sabi niya habang umusog. Pumasok si Amelia nakatingin sa lupang sahig at sa mga mapagpakumbabang dingding nang may halo ng takot at pagbibigay loob. Si Lola Rosa na nagluluto ay dahan-dahang tumayo. "Bakit ka na parito?" direkta niyang tanong. "Wala na po akong pupuntahan." Sinabi po ni Ana na hindi ninyo tinatanggihan ang sinuman bulong ni Amelia na lumuha. Dumating si Antonio pagkatapos at nakita ang kanyang dating asawa na nakaupo sa kanyang mesa umiinom ng kape na inihain ng babaeng kanyang hinamak. Ang tensyon sa silid ay nararamdaman. "Hindi kita bibigyan ng pera, Amelia. Naggastos ka na ng lahat sa mga porma," sabi ni Antonio nang may pagkapoot. "Ayoko po ng pera, gusto ko po. Kailangan ko po ng lugar at trabaho," pakiusap niya. Sumingit si Lola Rosa. "Maaari kang manatili dito, ngunit kailangan mong paghirapan ang iyong pagkain. Dito walang kumakain ng libre, kahit ang mga reyna na nawalan ng trono." Kaya nagsimula ang pagsubok at pagtubos ni Amelia. Inatasan siya ni Lola Rosa ng pinakamahirap na gawain. Linisin ang kulungan ng manok, labhan ang mga damit sa pamamagitan ng kamay at kuskusin ang mga sahig. Sa simula nagreklamo si Amelia sa lahat. Ang kanyang maayos na kamay ay napuno ng paltos at ang kanyang likod ay patuloy na masakit, ngunit si Lola Rosa ay walang awa. Kung hindi nagtatrabaho si Amelia, hindi siya kakain. Sa kanyang sariling paraan sinubukan ni Maya na palakasin siya. "Tingnan ninyo po, kung gagawin ninyo po ng ganito ay mas mabilis," tinuruan niya binabaliktad ang mga papel ng panlipunang superioridad. May mga gabi kung saan pinlano ni Amelia na tumakas magnakaw ng isang bagay at maglaho, ngunit ang tingin ng pagkadismaya na kanyang ini-imagine kay Ana ang pumipigil sa kanya. Binisita siya ng kanyang anak tuwing weekend at sa pagkagulat ni Amelia, mas ipinagmamalaki siya nitong nakikita siyang naghuhugas ng plato kaysa noong nakikita siyang nag-oorganisa ng mga gala night. "Lumalaban ka mama, matapang iyan," sabi ni Ana isang araw. Niyakap siya sa kabila ng amoy ng chlorine. Ang yakap na iyon ang naging gasolina na kailangan ni Amelia upang magpatuloy. Unti-unti ang pagiging masipag ay nagsimulang magbago, hindi lamang ang kanyang mga kamay, kundi pati na rin ang kanyang espiritu. Hindi na niya inalala kung masisira ang kanyang kuko at nagsimula siyang mag-alala kung sapat ba ang tubig ng mga halaman. Natuklasan niya na may talento siya sa organisasyon at nagsimulang tulungan si Lola Rosa na pamahalaan ng mas maayos ang mga gastos sa bahay at ang mga benta ng gulayan. "Maaari po nating ibenta ang mga jam sa palengke sa sentro. Mas malaki po ang bayad," iminungkahi niya isang araw at si Lola Rosa nagulat ay pumayag na subukan. Ang negosyo ng jam ay isang katamtamang tagumpay at naramdaman ni Amelia sa unang pagkakataon ang kasiyahan ng kumita ng pera sa sarili niyang tunay na pagsisikap. Pinagmamasdan ni Antonio ang pagbabago nang may pagdududa sa simula, ngunit kinailangan niyang aminin na ang mababaw na babae na kilala niya ay unti-unting namamatay upang magbigay daan sa isang mas makataong tao. Isang araw, nakita niya itong tinuturuan si Maya ng mga kaugalian sa hapagkainan, ngunit hindi ng may kayabangan, kundi ng may pagmamahal na parang isang pagpapalitan ng kaalaman. "Ikaw ang magtuturo sa akin kung paano maging malakas, ako ang magtuturo sa iyo kung paano maging elegante," sabi niya sa bata. Dumating ang pagsubok ng sinubukan ni Renato na nakalaya sa piyansa na makipag-ugnayan kay Amelia upang magmungkahi ng isang bagong fraudulenteng plano.
Pinagtagpo siya nito sa isang cafe at si Antonio, sa takot na baka bumalik siya sa dati, ay palihim na sumunod. Narinig niya kung paano tinanggihan ni Amelia si Renato ng buong tatag. "Hindi na ako ang taong iyon, Renato. Mahirap ako ngunit mahimbing ang tulog ko tuwing gabi," sabi niya bago umalis. Nakaramdam si Antonio ng kahihiyan sa pagdududa sa kanya at ng gabing iyon ay inalok niya ito ng lehitimong trabaho sa kanyang kumpanya sa isang mababa ngunit marangal na posisyon. Tinanggihan ni Amelia ang alok ni Antonio. "Kailangan ko pong gawin ito para sa aking sarili, Antonio. Kung babalik ako sa iyong anino, hindi ko kailanman malalaman kung kaya kong tumayo sa sarili ko." Nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang simulan ang isang maliit na negosyo ng organisasyon ng mga abot-kayang event sa squatter area, ginagamit ang network ng mga contact ni Lola Rosa. Naging mapagpakumbaba sa simula nag-oorganisa ng mga debut at binyag, ngunit inilalagay niya rito ang lahat ng kanyang dating karanasan sa alta sosyedad na inangkop sa limitadong resources. Ang komunidad na sa simula ay tinitingnan siya, nang may pagdududa ay nagsimulang tanggapin siya. Tinawag siyang Ginang Pat at lumalapit sa kanya para sa mga payo sa estilo o dekorasyon. Natuklasan ni Amelia na ang paghanga ng kanyang mahihirap na kapitbahay ay mas tunay kaysa sa pagpuri ng kanyang dating mayayamang kaibigan. Nakuha niya ang kanyang lugar sa mundo, hindi dahil sa kanyang apelyido o sa pera ng kanyang asawa, kundi dahil sa kanyang trabaho at kanyang serbisyo sa iba. 1 taon pagkatapos ng kanyang pagdating, nakapag-upa si Amelia ng sarili niyang lugar, isang simpleng apartment malapit sa bahay ni Lola Rosa. Naging emosyonal ang pagpapaalam. Mahigpit niyang niyakap si Lola Rosa, bumubulong ng pasasalamat na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Lagi kang may plato sa aking mesa," sagot ng matanda. Binigyan siya ni Maya ng isang drawing ng kanilang tatlo, si Lola Rosa, Maya at Amelia, na may pamagat na "Ang Matatapang na Babae." Si Antonio, nang makita ang pagbabago ng kanyang dating asawa, ay sa wakas ay lubos na napatawad siya. Ang puot at sama ng loob ay natunaw nagbibigay daan sa isang maingat na paggalang at isang pagkakaibigan para sa kapakanan ni Ana. Nahulog si Amelia mula sa pinakamataas, ngunit sa pagtama sa lupa ay natagpuan niya ang mga pundasyon upang bumuo ng isang tunay na buhay. Ang kanyang pagtubos ay hindi isang himala, ito ay isang pang-araw-araw na konstruksyon, brick by brick, ng pagpapakumbaba at tapang. Lumipas ang mga taon na parang mga dahon na tinangay ng hangin ng taglagas. Ang maliit na bahay ni Lola Rosa ay nakakita ng mga hindi kapani-paniwalang pagbabago. Ngayon ay mayroon na itong bagong bubong pinakinis na sementong sahig at isang karagdagang silid na iginiit ni Antonio na itayo, ngunit ang esensya ng tahanan ay nanatili. Si Maya, isa ng mag-aaral sa universidad, ay nag-aaral ng medisina nang may parehong pagnanasa na dati niyang hinahanap ang mga kayamanan sa basura. Ang kanyang pangarap na pagalingin ang kanyang sariling komunidad ay nagkakatotoo salamat sa kanyang pagsisikap at sa walang kondisyong suporta ng kanyang kakaibang pamilya. Si Ana ay nagtapos sa arkitektura at nagtatrabaho nang magkatuwang kasama si Antonio sa kumpanyang konstruksyon, nagdidisenyo ng marangal na pabahay panlipunan. Ang konstruktora Reyes ay hindi na lang naghahanap ng kita kundi ng epekto panlipunan, naging isang etikal na modelo sa sektor. Ang dalawang magkapatid na pinagbuklod, hindi ng dugo kundi ng tadhana, ay hindi mapaghihiwalay, nagbabahagi ng mga sikreto, damit at mga pangarap. Si Antonio, na ang buhok ay ganap ng puti, ay tinitingnan sila ng may pagmamalaki ng isang taong naglinang ng pinakamagandang hardin sa mundo. Gayunpaman, ang panahon na mapagbigay sa karunungan ay maramot sa kalusugan. Si Lola Rosa, ang matatag na matriarka, ay dahan-dahang humihina. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas maikli, ang kanyang paghinga ay mas mahirap, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Si Maya, sa kanyang kaalaman sa medisina, ay alam na ang puso ng kanyang lola ay umaabot na sa limitasyon ng pagtitiis. Sinubukan niya ang lahat ng paggamot, kumonsulta sa kanyang mga propesor, ngunit ang katandaan ay isang sakit na walang lunas, tanging pangangalaga lamang. Ang bahay ay naging santuwaryo ng kapayapaan para kay Lola Rosa. Si Amelia, Antonio, Ana at Maya ay nagpapalit-palit sa pag-aalaga sa kanya, ibinabalik sa kanya ang bawat gramo ng pagmamahal na ibinigay niya sa kanila. Binabasa ni Amelia ang mga nobela sa hapon. Ipinapakita ni Ana ang mga plano ng kanyang mga gusali, at si Antonio ay umuupo lang sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ng tahimik na nagpapasalamat. Hindi kailanman nagreklamo si Lola Rosa. Hinarap niya ang katapusan nang may parehong tapang na hinarap niya ang kahirapan. "Huwag kayong umiyak para sa akin kapag umalis ako," sabi niya isang gabi.
kung saan silang lahat ay nagtipon sa paligid ng kanyang kama. Nagkaroon ako ng mayamang buhay puno ng mga taong nagmamahal sa akin. Ano pa ang hihilingin ng isang matanda? Pinilit ni Maya na pigilan ang kanyang mga luha, pakiramdam na may bahagi ng kanyang pagkatao ang hinuhugot. "Huwag po muna kayong umalis, Lola. Kailangan niyo po akong makitang nagtapos," pakiusap niya. Hinaplos ni Lola Rosa ang kanyang pisngi ng may walang hanggang lambing. "Makikita kita, apo, mula sa pinakamagandang upuan sa langit." Dumating ang araw ng pagtatapos ni Maya at si Lola Rosa, laban sa lahat ng medikal na pagtataya, ay humiling na dumalo. Kumuha si Antonio ng pribadong ambulansya at isang nurse upang samahan siya. Sa auditorium nang umakyat si Maya sa entablado upang tanggapin ang kanyang titulo na may karangalan, hinanap niya si Lola Rosa sa unang hilera. Ang matanda, mahina ngunit maliwanag, ay itinaas ang kanyang kamay bilang tanda ng tagumpay. Ito ang pinakamataas na sandali ng kanyang buhay, ang makita ang bata mula sa tambakan na naging doktor. Linggo pagkatapos ng pagtatapos, tinipon ni Lola Rosa ang pamilya para sa isang huling hapunan. Hiniling niya ang kanyang mga paboritong pagkain at nagpapalabas ng lakas mula sa kahinaan, umupo siya sa mesa kasama sila. Nagtawanan sila habang naaalala ang mga anekdota, ang araw na hindi marunong gumamit si Antonio ng palikuran, ang unang beses na naghugas ng plato si Amelia, ang mga away ng mga batang Ana at Maya. Ito ay isang paalam na nagkukubli bilang isang pagdiriwang puno ng pagmamahal at nostalgia. Tiningnan ni Lola Rosa ang bawat isa, inililista ang kanilang mga mukha sa kanyang walang hanggang alaala. Nang gabing iyon, namatay si Lola Rosa habang natutulog na may tahimik na ngiti sa mukha. Si Maya ang nakakita sa kanya at bagamat nakakapanakit ang sakit, nakaramdam siya ng matinding kapayapaan sa pagkaalam na umalis ang kanyang lola ng walang pagdurusa. Marami ang dumalo sa lamay. Mga tao mula sa buong squatter area at mula sa alta sosyedad ay dumalo upang magpaalam sa babaeng nagbuklod ng dalawang mundo. Walang pagkakaiba ng mga klase sa sakit, lahat ay umiiyak sa parehong ina. Sinigurado ni Antonio na ang kanyang libingan ay ang pinakamaganda sa sementeryo, laging puno ng sariwang bulaklak mula sa gulayan na labis niyang minahal. "Siya ang nagligtas ng aking buhay," sabi ni Antonio sa kanyang eulogy. "Hindi lamang ang aking katawan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa." Nagsalita rin si Amelia, nagpapasalamat sa babaeng nagturo sa kanya ng dignidad ng paggawa. Ngunit si Maya ang nagtapos ng seremonya. "Ang aking lola ay hindi nag-iwan sa akin ng mana sa pera, iniwan niya sa akin ang mana ng pagmamahal na hindi kailanman nauubos." Ang pagluluksa ay isang mabagal na proseso, ngunit nanatiling nagkakaisa ang pamilya, nagtutulungan sa isa't isa tulad ng itinuro ni Lola Rosa sa kanila. Ang bahay ay pakiramdam na walang laman kung wala siya, ngunit ang kanyang espiritu ay nasa bawat sulok, sa amoy ng kape, sa mga halaman sa bakuran, sa pagkakaisa ng pamilya. Nagpasya silang hindi ibenta ang bahay, kundi gawin itong isang libreng medical foundation na pinamamahalaan ni Maya, kaya natutupad ang pangarap na tulungan ang komunidad. Nagpatuloy ang buhay tulad ng dati. Nakilala ni Maya si Carlo, isang idealistang doktor na nagbabahagi ng kanyang pagnanasa sa serbisyo. Nagmahalan sila sa pagitan ng mga duty sa ospital at mga araw ng pagboboluntaryo. Nang mag-propose si Carlo sa kanya, ginawa niya ito sa bakuran ng bahay ni Lola Rosa sa ilalim ng puno ng kalamansi. Pumayag si Maya, alam na sinang-ayunan ng kanyang lola ang mabuti at simpleng lalaking iyon. Si Antonio, nang makita ang kanyang ampon na anak na masaya, ay naramdaman na tapos na ang kanyang misyon. Isinara niya ang siklo. Mula sa pagiging isang lalaking nawawala sa basura, siya ay naging patriarka ng isang pambihirang pamilya. Tumingala siya sa langit at kumindat, ini-imagine si Lola Rosa na sinisigawan ng mga anghel dahil hindi sapat ang linis ng langit. Ang siklo ng buhay ay umikot, nagdadala ng kamatayan, ngunit pati na rin ng pangako ng bagong buhay. Ang kasal ni Maya at Carlo ay ang event ng taon, hindi dahil sa karangyaan nito kundi dahil sa matinding kaligayahan. Ipinagdiwang ito sa hardin ng dating bahay ni Lola Rosa, na ngayon ay ginawang klinika ni Lola Rosa. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno at mahahabang mesa kung saan naghahalo ang mga doktor, arkitekto, kapitbahay mula sa squatter area at mga dating kasosyo ni Antonio. Ito ay isang mosaic ng sangkatauhan, tulad ng gusto ni Lola Rosa. Naglakad si Antonio patungo sa altar kasama si Maya sa kanyang braso, parehong may luha sa kanilang mga mata. "Napakaganda mo, anak," sabi niya sa basag na boses. "Salamat, Papa," sagot niya. At ang salitang iyon, Papa, na sinabi ng may naturalidad, ay ang pinakamagandang regalo na matatanggap ni Antonio. Sila Amelia at Ana
ay nasa unang hilera umiiyak sa emosyon nakasuot ng elegante ngunit walang yabang. Ang seremonya ay simple nakatuon sa pangako na maglingkod ng magkasama sa mundo at mahalin ang isa't isa. Sa panahon ng salo-salo, kinuha ni Antonio ang mikropono upang magbigay ng toast. Maraming taon na ang nakalipas dumating ako sa lugar na ito, na wasak at walang alaala. Isang bata at ang kanyang lola ang kumupkop sa akin at nag-ayos sa akin. Ngayon nakikita ko ang batang iyon na nagiging babae at asawa at napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mayroon ako sa bangko kundi ang natagpuan ko sa tambakan na ito. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa gabi at tumakbo si Maya upang yakapin siya. Ito ay isang sandali ng purong kaligayahan na nagyelo sa panahon. Di nagtagal pagkatapos ng kasal inihayag ni Maya na buntis siya. Ang balita ay tinanggap ng may kagalakan. Si Antonio, napakiramdam na lolo na rin sa pamamagitan ng mga anak na pinlano ni Ana na magkaroon ay labis na natuwa. Lalabas ko talaga ang bata na iyan biro niya. Si Amelia ay naghahabina ng damit ng sanggol, isang kasanayan na pinagbuti niya sa mga nakaraang taon. Naghanda ang pamilya na tanggapin ang bagong henerasyon, sabik na ipasa ang kanilang kwento. Nang ipanganak ang sanggol, isang malusog at malakas na batang babae, nagpasya silang pangalanan itong Susana Rosa bilang parangal sa lola. Nang hawakan ni Antonio ang maliit na si Susana sa kanyang mga bisig, sa unang pagkakataon naramdaman niya ang bigat ng pagpapatuloy. Ibinulong niya sa tainga nito ang kwento kung paano natagpuan ang kanyang lolo sa basura at kung paano siya iniligtas ng pagmamahal. Tinitingnan siya ng sanggol ng may malalaki at mausisa na mga mata na parang naiintindihan ang bawat salita. Lumago ang klinika ni Lola Rosa sa ilalim ng pamamahala ni Maya at Carlo. Ito ay naging ilaw ng pag-asa para sa squatter area, nag-aalok ng dekalidad na serbisyo sa mga hindi makakabayad. Dinisenyo ni Ana ang isang moderno at functional na pagpapalawak at si Amelia ay nag-oorganisa ng mga fundraising event. Lahat ay nag-ambag ng kanilang talento upang buhayin ang legacy ng pagkabukas palad. Ginugugol ni Antonio ang kanyang mga hapon, doon nagkukuwento sa mga bata sa waiting area, naging lolo kasiyahan ng lugar. Isang araw, pagkaraan ng ilang taon, naglalakad si Antonio kasama ang kanyang apo na si Susana na 5 taong gulang na malapit sa lugar kung saan siya natagpuan. Ang tambakan ay isinara at ginawang isang berdeng parke salamat sa mga pagsisikap ng kumpanya ni Antonio. Dito po lolo, tanong ng bata habang itinuturo ang isang damuhan. Dito mahal ko. Dito natapos ang buhay ko at muling nagsimula. Hinigpitan ng bata ang kanyang kamay. Ang swerte niyo po lolo. Oo Susana, swerte akong nawala ang lahat upang matagpuan ang tanging mahalaga, sagot niya. Umupo sila sa isang bangko, nakatingin sa paglubog ng araw sa lungsod, binibigyan ng kulay kahel at lila ang langit. Naalala ni Antonio si Renato na namatay ng mag-isa sa bilangguan at nakaramdam ng kirot ng kalungkutan para sa kanya, ngunit hindi ng sama ng loob. Ang buhay ay naglagay sa bawat isa sa kanilang lugar. Siya ay napapalibutan ng pagmamahal, kapayapaan at layunin. Ang pamilya ay nagtitipon tuwing Linggo sa bahay ng klinika upang kumain. Ang mesa ay laging puno, maingay at magulo, na may mga plato na ipinapasa-pasa at tawanan na nagpapayanig sa mga bintana. Ito ay isang di-perpektong pamilya, tagpi-tagpi, tinahi ng iba't ibang kulay at tekstura, ngunit di masisira. Natuto sila na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa mga bank account, kundi sa dami ng mga kamay na sumusuporta sa iyo kapag nahulog ka. Sa pangunahing dingding ng klinika ay may malaking larawan ni Lola Rosa na nakangiti ng may mapanuksong tingin na alam ang lahat. Sa ilalim ay isang gintong plaka na nakasulat, "Dito ginagamot ang sakit, ngunit gumagaling sa pagmamahal." Tiningnan ni Antonio ang larawan, itinaas ang kanyang baso ng alak sa kanya at ngumiti. Tinupad niya ang kanyang pangako, pinrotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, natutong magmahal at nag-iwan ng legacy na magtatagal ng lampas sa kanyang sariling buhay. Lumapit sa kanya si Maya at inakbayan siya. "Ano ang iniisip niyo lolo?" Magiliw niyang tanong. "Na ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo, doktor," sagot niya. At habang natapos ang paglubog ng araw, nagbibigay daan sa mga bituin, alam ni Antonio na ang kanyang kwento, ang kwento ng milyonaryo at ng bata mula sa tambakan, ay hindi isang fairy tale, kundi isang aral ng pagiging tao na patuloy na mag-uugnay sa mga puso ng mga makakaalam nito, magpakailanman. Ang walang hanggang legacy ay hindi ang pera, ito ay ang pagmamahal na naging aksyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, lubos kaming magpapasalamat kung bibigyan mo ito ng rating mula 1 hanggang 10. Suportahan kami sa pamamagitan ng like at mag-subscribe sa aming channel na Historias Realistas.
Magkomento kung saan ka nanonood sa amin. Salamat sa iyong walang pasubaling suporta sa bawat kwento. Pagpalain ka at ang iyong pamilya.